Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong Huwebes ang kampo ng PDP laban para ipatigil ang overseas internet voting ng Commission on Elections ngayong halalan 2025. Kinakwestiyon kasi ng partido ang constitutionality nito dahil walaan nila sa batas ang mode ng pagboto na ito. Samantala, kumpirmado naman ang pagsasailalim ng Datu Odin Sinsuat sa COMELEC control matapos ang pamamaril sa isang election officer at asawa noong Marso. Inayos na rin ng komisyon ng tiyak na guidelines at limitasyon ng kategorya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Kasama ang ilang kandidato sa pagkasenador, nagtungo sa Korte Suprema ang partido politikal na PDP laban ngayong Huwebes para maghain ng Petition for Certiorari and Prohibition. Ito'y para patawan ng temporary restraining order ang implementasyon ng internet voting ng Commission on Elections ngayong darating na 2025 midterm elections. Duda kasi umano ang mga OFW sa kredibilidad nito. Giit pa nila, wala pang batas sa bansa ang pumapayag sa sistema ng online voting. Pero buwelta ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. Ito ring uri ng pagboto ang nakikitang solusyon ng COMELEC sa mababang overseas voters turnout katulad na lamang noong 2022. Nasa 40.59% o 600,000 lang kasi ang nakabotong OFW gamit ang in-person at postal voting mula sa 1.9 milyong rehistradong overseas voters. Sinagot din ng COMELEC ang pagkwestiyon ng partido sa kawalan naman ng manual counting sa automated election. Nung magkaroon tayo ng Republic Act 9369, yung automated election law, inabandon po completely ang manual election. Kung ganun po pala na dalawa ang pine-prescribe ng batas, bakit po binibigay sa aming budget ng executive at saka ng legislative ay pang isang sistema lang? Gayunpaman, nakahanda ang poll body na harapin ang petisyon at naninindigang tuloy ang overseas internet voting sa April 13 hanggang May 12. Samantala, kinumpirma ngayong Huwebes ng komisyon ang pagsasailalim sa COMELEC control ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ito ay matapos ang insidente ng pananambang at pamamaril sa isang election officer at asawa nito sa lugar noong March 26. Paglilinaw ni Garcia, pinaplansya na nilang specific guidelines ng COMELEC control para epektibo itong maipatupad. Kami ba ay pwede magdagdag ng napakadaming checkpoints? Ano ba talaga ang extent ng tinatawag na COMELEC control? Hindi sa mananakot, kung hindi para lang ma-define ng maayos ang limitasyon ng pwedeng gawin kapag nilagay sa COMELEC control area. Tinuldukan naman na rin ng komisyon ang posibilidad na isailalim sa COMELEC control ang buong probinsya ng Maguindanao. Ayon kay Garcia, hindi na ito mangyayari dahil unfair sa mga munisipyo at barangay na wala namang naitalang kaguluhan o karahasan. Ngayong Biyernes, nakatakdang ibaba ng komisyon ang COMELEC control resolution para sa Datu Odin Sinsuat. Dahil dyan, ang Datu Odin Sinsuat ang kauna-unahang lugar na isa sa ilalim sa COMELEC control ngayong halalan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.